Nilinaw ng Philippine National Police sa mga prosesong maaari nilang sundin tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. May ulat si Allen Ibanez mula sa Camp Crame. Mayroong dalawang proseso na maaaring sundin ang Philippine National Police sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senator Ronald de la Rosa. Una rito, ang extradition proceedings na nangangailangan ng court order kung saan sasailalim ito sa mga pagdinig ng Department of Justice. Extradition proceedings, ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ na kung saan magkakaroon pa po ng hearing at matagal pa po ito, yung mga back and forth po na hearing po sa both party. In short, magkakaroon po ng hearing na gagayda ng Department of Justice. Ang isa pang tinitignan ng PNP ay ang direct surrender kung saan padadaanin sa Interpol sa koordinasyon sa National Central Bureau o sa Philippine Center for Transnational Crime at pupulungan ng 4 na ahensya ng pamahalaan kasama dito ang PNP, NBI, DOJ at DFA. Ang kinakailangan po lang po dito ay mag-convene yung 4 po, pero gagabayan po sila ng Department of Justice kaugnay po ng pag-i-implement po nito. Kaugnay nito, wala pa rin natatanggap ang PNP na kautusan mula sa NCBP-CTC kung alin sa dalawa ang iimplementa para sa ICC warrant ni De La Rosa. Sa ngayon po, nilinaw natin sa Director ng Legal Service, hindi pa po nagko-convene ang NCBP-CTC kaugnay ng pag-i-implement ng ICC warrant po. Meaning po, wala pang specific na direct na kautusan sa Philippine National Police para po siya ay arestuhin. Sapagkat sinasabi nga po natin, ang PNP ay isa lamang doon sa 4 na agency na i-convene ng NCBP-CTC po. Kasunod nito, mayroon na rin nakahandang contingency plan ang PNP para agad na kumilos sa sandaling makakuha ng court order, batay sa koordinasyon ng Interpol at PCTC. Nanindigan naman ng PNP na ang mga hakbang sa kanilang isasagawa ay alinsunod sa due process at umiiral na legal na pamamaraan kaugnay ng mga kaganapan sa kaso ng ICC. Mula sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Allen Ibanez.